po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion ngayong April 6, Facing Giants, David and Goliath, na nilalaki po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa 1 Samuel chapter 17 verse 34 to 36. Sabi po ay, But David said to Saul, Your servant used to keep sheep for his father, and when there came a lion or a bear and took a lamb from the flock, I went after him and struck him and delivered it out of his mouth. And if he arose against me, I caught him by his beard and struck him and killed him. Your servant has struck down both lions and bears, and this uncircumcised Philistine shall be like one of them, for he has defied the armies of the living God. Lahat tayo sa buhay ay may kanya-kanyang giants na hinaharap. Maaaring ito ay problema sa school, pressure sa future, or family struggles, fears, insecurities, o sa mga bagay na pakiramdam natin masyadong malaki para kayanin. Pero sa kwento ni David, makikita natin kung paano kumikilos ang Diyos kapag hinaharap natin ang ating mga giants. Ang first teaching is, God trains His people in hidden places. Bago naging kilalang bayani si David, isa muna siyang simpleng pastol. Walang spotlight, walang audience, walang recognition. Sa tahimik na lugar, habang nag-aalaga ng tupa, doon siya hinubog ng Diyos. Minsan ganito rin tayo sa buhay natin. May seasons na parang walang nangyayari. Pakiramdam natin unnoticed tayo o parang walang progress. Pero ang totoo, hindi sayang ang hidden seasons natin. Sa mga panahong tahimik ang buhay, doon tayo tinuturuan ng Diyos ng patience, faith, at character. Ang preparation ni God kadalasan nangyayari hindi sa harap ng maraming tao, kundi sa mga moment na tayo lang at siya. At ang second, God's faithfulness in the past secures the future. Nung naharapin ni David si Goliath, naalala niya kung paano siya tinulungan ng Diyos noon laban sa leon at oso habang binabantayan niya ang mga tupa. Hindi siya nagtiwala sa sarili niyang lakas, bagkus nagtiwala siya sa faithfulness ng Diyos na nararanasan niya na dati. At ang last, God fights His battles using His servants. Hindi armor o espada ang ginagamit ni David, kundi isang simpleng tirador at bato. Sa mata ng tao, parang imposible ang laban. Pero pinakita ng Diyos na ang victory ay hindi nakadepende sa lakas ng tao, kundi sa kapangyarihan niya. Minsan, feeling natin kulang tayo. Kulang sa talent, kulang sa confidence, sa resources. Pero hindi hinahanap ng Diyos ang perfection. Hinahanap niya ang willingness. Kapag inalay natin ang sarili natin sa Kanya, ginagamit niya tayo para gawin ang mga bagay na akala natin ay imposible. Yun lamang.